Former Senator Bong Revilla and his co-accused in flood control scandal are now being arraigned at the Sandigan Bayan. For the latest, we have Mobile Journal, Arles de los Santos on the ground. Hi, Arles, kamusta dyan? Angela at Diego, alam nyo, pasado alas 7 kaninang umaga, dumating nga dito sa Sandigan Bayan si dating Senador Bong Revilla kasama yung kapwa mga akusado para yan sa pre-trial at arraignment kaugnay ng kasong malversation through falsification of public documents kaugnay nung aligasyon nga na mayroon daw ghost flood control projects na sa Pandibulacan na nagkakahalaga ng 76 million pesos na may mga sabwatan daw na nangyari dahilan upang ma-pronounce as completed na nga yung proyekto, pero nung sinuri nga ito, wala naman daw nada at nandoon. Mataas yung seguridad dito sa Sandigan Bayan, puno ng mga kapulisan, no? At kanina nakita natin itong si dating Senador Revilla na bumaba galing doon sa coaster mismo ng Quezon City Jail, no? Yung bus mismo. Nakasuot ito ng dilaw na t-shirt ng BJMP at meron siyang nakahawak or nakapulupot na damit sa kanyang kamay, no? Pero pagpasok nga ng Sandigan Bayan, napapalibutan ito ng mga kapulisan pa din and wala na yung kanyang posas. Nakita rin natin dito nga yung kanyang mga co-accused, ayan yung mga dating Bulacan First District Engineering Office officials na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, ganun din sina RJ Dumasig at Juanito Mendoza. Pati yung dalawang babae, no, medyo late lang silang dumating, pero dito na rin, no, sila Emelita Huat. Maya-maya namang hapon, mga 1:30, inaasahan nga yung pre-trial and arraignment. Doon naman sa isa pang kaso sa 3rd Division, which is yung plunder and graft nga, kasangkot pa din si dating Senador Bong Revilla. Okay, so Arles, nakikita ko nga kanina dun sa previous videos na binigay mo dito na feed, marami talagang seguridad, which is protocol nga, no? Pero ganun kadami, okay ba yun? And of course, kamusta yung mga supporters ni Senator Bong Revilla dyan? Alam mo, Angela, kumpara nung unang araw, no, na dumating nga dito si Senador Bong Revilla para sa booking procedure at return of warrant, mas madami talaga yung mga taga-suporta na dumating dito. Nasa 300 yung bilang natin noon, though they're expecting na aabot nga sila ng 1,000. Pagdating ni dating Senador Bong Revilla, nag-chant sila dito at iginiit nga ang innocence nito, no? At ito daw ay political lamang na hakbang dahil nga wala raw ito sa posisyon at kabukod pa dyan, may history na daw kasi ito sa Senador Bong Revilla, though acquitted naman daw siya. Pero susubukan natin, Angela, na makapanayam yung ilan sa mga supporter nito, no? Dahil halo-halo talaga, Angela, may mga bata, may mga matatanda at may mga dati ng opisyalan ng bayan doon, no? Ito, subukan natin makapanayam si Kuya. Kuya, saan pa po kayo galing at bakit po kayo nandito? Bilang po kami, supporter po kami, galing Bacoor pa po kami, Molino po. Kami po yung mga isa sa mga dati sa kalsada na wala lang pong mapuntahan. Ngayon po dahil po sa kanya, sa ano po ni Superman, na ilandas niya po kami ng maayos, kaya hanggang ngayon nagpapasalamat kami. Laban lang, Senator. Pwede po makita yung nakalagay sa ano nyo? Ito po. Laban lang, Senador Bong. Alam ng taong bayan na wala kang kasalanan. Mahal ka namin, Senador Bong. Ano po yung masasabi ninyo sa mga alegasyon na ano daw po, baka may bayad or hakot? Wala ho, pusang loob po namin yung bilang po yung patotoo na po na ginawa po namin dahil po sa pasasalamat dahil sa ginawa niya bilang kami na dating ano lang ng kalsada, laman ng basura kami ng kalsada ngayon. Nagbago kami dahil sa kanya, dahil po kay Superman, Kapitan Mike Sakitan at sa kay Senator po na ginagalang po namin. Okay. Wala pong bayad po rito. Ano po to, volunteer po kami na nagpapasalamat dahil po sa kanya po. Hindi po ba kayo, wala po ba kayong agam-agam kasi pangalawa na ito na reklamo? Wala po. Kasama po kami sa lumalaban nga siya. Di pati rin nung kami mga supporter, lalaban din kami po para sa kanya po. Okay. Pangalan niyo po, Kuya? Jeffrey Martinez po, ng Molino 1. M1 po. So Angela, isa lang yan, no? Isa lang si Kuya sa mga supporter ni dating Senador Bong Revilla dito. Ayan, masugid talaga nilang sinusubaybayan yung development dito ng mga pangyayari. Mga senior citizen na meron din dito, mga grupo ng mga kababaihan. Kasi itong gate na ito, Angela, no, kung makikita mo, dito yung Sandigan Bayan. Dito mismo sa pinto na yan, pumasok si dating Senador Bong Revilla. Ito naman, yung sasakyan ng BJMP. Meron din dito mga K9 dogs, the units. Ito yung mga sasakyan naman ng pulisyano. And then ito yung coaster na sinasabi ko na sinakyan nga ni Senador Bong Revilla sa pagdating niya dito sa Sandigan Bayan. Actually,
meron pa tong mga grills around them eh. Eto, dito mismo sumakay si dating Senador Bong Revilla. Kaya sinasabi na talagang walang special treatment dahil kabukod dyan, naka-yellow din ito na t-shirt kagaya ng mga inmates at yung budget allowance ito ay nasa 100 piso lang din. Arles, any of members of the family ni former Senator Revilla there, si Congresswoman Lani or yung mga anak niya? Kanina, Diego, nakita natin na pumasok nga dito, no, yung anak niya ay si Vice Governor ng Cavite na si Ram Revilla, pero mabilis lang yung mga pangyayari, tumigil lang yung sasakyan, and then pumasok na agad siya sa loob, no. Kanina nakita din natin si Representative Lani Mercado Revilla, no, nandito rin sila. At kung matatandaan natin, kasama sa mga pag-uusapan ngayong umaga dito sa arraignment ni dating Senador Bong Revilla, yung kanilang panawagan na ilipat ito sa PNP detention facility sa Caprame dahil nga sa pangamba sa seguridad nito, no. Kasama yan sa mga diringgin ngayon, though nauna nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na ide-demolish at ire-renovate nga yung PNP detention facility at kabukod pa dyan, yung mga inmate o yung mga high-profile personalities na kanilang binabantayan ngayon ay medyo may gastos sa daw at may karagdagan na mga seguridad nga na kinakailangan. So kung idaragdag daw doon si dating Senador Revilla, dagdag gastos and dagdag tauhan daw ang kanilang kakailanganin. Kaya kung maaari daw, wag na sana dalhin doon sa PNP detention facility. Alright, Arles, last question na on my part. I guess the former senator, hindi siya nagbigay o nagpaunlak ng any interviews, pero you were able to talk to his legal counsel, and alam ba natin kung ano na yung next legal step na gagawin ng kanyang kampo? Wala pa tayo nakakausap mula sa panig ni dating Senador Revilla Angela, no. Naging mabilis yung mga pagyayari dito. Pagdating ng coaster na ito, pumasok na agad yung mga akusado kasama nga si Revilla at yung iba pang Bulacan District Engineer officials, no. Pero isa sa mga aabangan natin ngayon kung magbabargain nga ba, no, guilty or not guilty plea ang ihahain ng kampo ni Revilla kaugnay ng kasong malversation through falsification of public documents. Maraming salamat, Arles de los Santos.